Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Ano? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saang parte naman ng mundo kayo ngayon nandun. Ano? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 18. At papasok na tayo ulit ng trabaho. 28 degrees Fahrenheit. Malamig pa rin po ha. Kahit na tatlong araw na lang, spring na no. Dapat nasa 40, 50, 60 degrees na. Pero ngayon, malamig pa rin, 28 degrees. At kagabi nga, nakakita ako kanina umaga, ngayong umaga, pagsakay ko ng kotse, nakita ko ay merong konting snow o flurries. Ano? Pero wala tayong magagawa. Mukhang nagbabago ang panahon. Ay. Okay, patuloy pa rin po ang giyera sa Iran. Ano? Sinimulan ng Israel at US at hindi nila alam kung paano tatapusin. Lalo na ngayon na sinarhan ng Iran at tinatakot na ng Iran ang mga kaibigan ng US na titirahin ang sino man dadaan sa Strait of Hormuz. Alam po yung Strait of Hormuz na yan ay maliit na parang passage, ano? Dagat na dinadaanan ng almost 20-25% of all supply globally. Alright, so yan, patuloy pa rin po yan. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin itong kumalat sa social media tungkol sa isang picture na kung saan nakalagay, makikita ito si Leni Robredo nakasakay sa isang bus. Ano, if I'm not mistaken, ito po ay bus papuntang what we call this, papuntang Maynila, ano, galing Naga. Okay? Pero bakit po nagkalat ang mga disinformation or paninira at maraming nagre-react ng mga DDS, ano? Okay? Akala ko ba itong si Leni Robredo ay walang binatbat sa eleksyon sa 2028 kung si Sara Duterte ang kalaban, bakit tuloy ang paninira, ano? So bakit? Bakit kaya? Okay. Alright, ito naman pong unang-una, itong si Leni Robredo, hindi na po bago itong pagsakay niya sa public transportation. Ano? Kahit nung po siya ay simpleng tao pa lang, ay siya ay sumasakay sa mass transportation. Ano? Meron pa nga pong picture nung panahong siya ay congresswoman, ano, sa Bicol, na naghihintay siya ng bus sa sa Magallanes. Ano, pinicturean ata nung kaibigan, nakatalikod pa nga. Tinamin naman ni Lenin na siya nga yun, ano, na naghihintay nga daw doon sa ano. So, hindi na po bago ito. Ewan ko kung ano pinalalabas nila na nagdadrama-drama itong si Leni Robredo tungkol diyan. But I don't think so because ito na po talagang ginagawa niya kahit noon pa. Ano? Kung makakapag public transportation siya, yun ang gagawin niya. Alright? Padalawa, hindi po ba dapat na maging masaya ang mga tao? Dahil, di ba, ini-encourage ng gobyerno na magtipid sa mode of transportation. Sa halip na gawin mo ang iyong mag-drive ka, di ba, mag-isa, ay mag-carpooling kayo, ano? Di ba? So, ano pang mas magandang makakatipid kung hindi sumakay ka sa public transportation? Kasi marami kayong nakasakay sa isang sasakyan at iisa lang o ang konsumo ng gas o krudo ay nakakapagserbisyo at nakukonsumo ng maraming tao. Right? Ganun lang po yung kasimple. Di ba dapat ganun talaga ang dapat gawin ng bawat mamamayan? Lalo na sa Pilipinas na napakamahal ng krudo. Ang balita ko, umaabot na ng 100 piso kada litro. Mahal, napakalaki na po. Kahit naman dito sa Amerika. Ang krudo ngayon, ang gasolina ngayon, regular gas na ginagamit namin, ay nasa $3.50.
Ano? From 250 or 255 2 weeks ago, nung pumutok po ang gyera, ngayon ay $1 na itinaas. Malaking bagay po yun dito sa Amerika. Okay? So, dapat sinusundan ang katulad ng ginagawa ni Lenny Robredo na sumakay sa isang public transportation. Correct? At saka, patatlo. Ito patatlo. Isa. Baka kaya nagagalit itong mga DDS, itong mga Duterte supporter. Itong picture na to, nagsisyo o nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa pagitan ni Lenny Robredo at ni Sara Duterte na maaaring maglaban sa 2028. Bakit ko nasabi na malaki ang pagkakaiba? Kasi po itong si Lenny Robredo gumagamit ng mass transportation, nagtitipid, di ba? Nagtitipid hindi lang para sa sarili niya, para hindi siya gumagamit ng pera ng kaban ng bayan. Samantalang itong si Inday Lustay o si Inday Duterte o si Sara Duterte ay gumagamit ng chopper kahit saan siya pumunta. Di ba? Minsan nga daw po, nagalit pa itong si Sara Duterte. Tandaan nyo, minsan nagalit daw ito kay BBM. Kasi daw po, hindi siya pinapayagan ni BBM na gamitin ang ang chopper para makauwi siya araw-araw sa Davao. Di ba? Gaano kalaking pera ng taong bayan ang gagastusin niya kung yun ay pinayagan ni BBM. Di ba? Napakalaking pagkakaiba po sa kanilang dalawa. No? So, palagay ko, yung mga dahilan na yan ang nagpapatunay kung bakit galit na galit ang mga DDS doon sa picture ni Lenny Robredo na nakasakay sa bus. Tingnan natin, dapat po tayo mag-isip-isip kung sino-sino talaga ang dapat nating ilagay sa 2028. Okay? Magandang araw po. Bye-bye.